Magandang araw sa inyo, Miss Sunako, at sa mga loyal niyong mga tagapakinig at taga-subaybay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lara, 30 years old na sa ngayon, at kasalukuyang nakatira dito sa Pasay, Metro Manila. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi na bago at karaniwan ang nangyayari sa ating lipunan. Ngunit alam ko na may mali sa pangyayaring iyon na naging bahagi ng aking buhay at pilit ko namang itinama sa huli. Senior high school ako nang nangyari ang hindi ko makakalimutang karanasan na iyon at nagsimula ang lahat nang makilala ko ang aking teacher na itatago ko na lamang sa pangalang Sir Marco. That time sa tansya ko ay nasa higit 40s na siya, habang ako naman ay 18 years old pa lamang. Guwapo si Sir Marco, maputi, at mas lalo pang dumagdag ang kagwapuhan niya dahil sa 2 dimples na nasa magkabilang pisngi niya. At hindi naman po sa pagmamayabang. Maganda rin naman po ako, maputi, makinis ang aking balat, at matangkad ako sa height na 5'5" para sa mga babae. Alaga ko rin po ang aking mahabang buhok. Wala na akong mga magulang. May negosyong street food ang mga magulang ko na nakalagay sa cart at nang minsang pauwi sila ay naging biktima sila ng hit and run. Kaya sa edad kong 18 ay ulilang lubos na ako. Wala naman akong kilalang kamag-anakan sa lugar namin dahil tubong kabisayaan ang mga magulang ko. Sa hindi maiiwasang pagkakataon ay maaga ako naghanap buhay para may ipangtustos sa pang-araw-araw at sa eskwelahan. Nagtatrabaho ako as part-time sa laundry shop habang pinapaaral ang sarili. Noong una ay hindi alam ni Sir Marco, pero may mga araw na hindi ko kayang mag-concentrate sa klase niya noon. Hindi dahil sa hindi ko gusto ang subject niya, kundi dahil sa mga maliliit na bagay na nagiging dahilan kung bakit bigla akong nawawala sa konsentrasyon. Ang mga tingin niya sa akin sa hindi niya sinasadyang pagkakataon, ang paraan ng pagtuturo niya, at ang maliliit na ngiti na nakikita ko sa mga mata niya sa tuwing may nais siyang itanong ay nagdudulot sa akin ng labis na paghanga sa kanya. I know naman na hindi dapat ganito ang nararamdaman ng isang estudyante para sa guro. Ayoko rin namang ipagtapat ang tungkol dito. Pero sa tuwing naririnig ko ang boses ni Sir Marco o nakikita ko siyang may hawak na libro, parang may isang parte ng puso ko na hindi ko talaga kayang pigilan. Napansin ko rin minsan na parang may mga matinding emosyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung anong magagawa ko sa mga nararamdaman kong iyon para sa kanya. Naisip ko pa nga na sana hindi ko nalang iyon maramdaman. At mas mabuti na lang siguro kung ililihim ko na lang habang buhay. Dahil alam ko, walang mapupuntahan ang feelings ko para sa kanya. Siguro, mabuti na nga lang na ilihim ko ito sa kanya. Pero, hindi ko mapigilan. Lara, pwede ba kitang makausap mamaya? Ang tanong niya sa akin isang araw matapos mag-ring ng bell, hudyat ng aming lunch break. Kaagad naman akong kinabahan sa sinabing iyon ni Sir Marco. Naisip ko, ano kaya ang pag-uusapan namin mamaya? At tila napaka-confidential naman yata niyon. Sige po, sir. After lunch po ba? Tanong ko na medyo kinakabahan. Napansin ko kasi na seryoso ang mukha niya at hindi ako tinatapunan ng tingin. No, bago mag-uwian, para mas mahaba-haba ang oras ng pag-uusap natin. Marami akong gustong itanong sa'yo. Sige, you can go ahead and take your lunch. Pasimpleng pagtataboy niya sa akin. Tanging-tango na lang ang naisagot ko at umalis na sa harapan niya.
Nagtataka man ay hindi ko na lamang muna inisip ang bagay na iyon. Sa kantina naman habang nag-uusap kami ng aking best friend at kaklase na rin na si Arlene, ay hindi niya naiwasang magtanong. Sa lahat kasi ng tao, si Arlene ang tanging nakakaalam ng lihim na pagtingin ko kay Sir Marco. Ngunit tiwala naman ako na hindi ako ibubuko ng kaibigan ko sa kahit kanino. Hoy bruha! Kumusta ka na? Kumusta ng status niyo ni Sir Marco? Natatawang tanong ni Arlene sa akin habang magkaharap kami sa lamesa. Kakatapos lang namin noon mag-lunch. Shh! Ano ka ba? Itiko mo nga yung malaking bibig mo. Baka may makarinig sa'yo dyan sa paligid mo eh. Makarating patuloy kay Sir. As usual, bokya, hopya. Ganun pa rin. Tinatanong pa ba yan? Sagot ko naman sa pabulong na boses. Dahil naman kasi. Bakit ayaw mo ba kasing sabihin sa kanyang truth? Para naman hindi ka na palaging hopya dyan. Ano ka ba naman? Nag-iisip ka ba? Alam naman nating lahat na bawal ang relationship ng teacher at student, no? Ano ka, Hilo? Baka kung kailan gagraduate na tayo. Saka pa ako ma-expelled. Tapos syempre, pag nagkataon, madadamay pa sa Sir Marco. Ayoko naman ng ganun, no? Wika ko sa aking kaibigan. Relationship agad? Expelled agad? Hindi ba pwedeng susubukan lang muna sabihin sa kanya bago ka mag-assume ng relationship? Basag naman ni Arlene sa usapan namin. Alam mo ikaw, minsan, hindi ko alam kung kakampi ba kita o kalaban. Huwag na nga muna natin siyang pag-usapan. Teka, may chika nga pala ako sa'yo. Excited na wika ko sa kanya. Oh, ano naman yan? Sana naman good news na yan ah. Puro bad news na lang kasi ang atake mo girl eh. Reklamo ng aking kaibigan. At iyon nga, ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa planong pakikipag-usap sa akin ni Sir Marco. At tuwang-tuwa naman ang bruha kong kaibigan. Sinabi pa niya na hihintayin daw niya ako sa labas ng classroom hanggang sa matapos kaming mag-usap ni Sir Marco. Pumayag naman ako na hintayin niya dahil alam kong malamang sa mga oras na iyon ay wala na akong makakasabay umuwi. Nang tumunog ang bell ng 4:00 ng hapon ay iyon na rin ang hudyat ng aming uwian. Kasabay noon ang pagkabog ng aking dibdib. Lalo pa nang muling ipinaalala sa akin na Sir Marco ang plano naming pag-uusap. Ngunit binulungan ako ni Arlene ng oras na iyon. Nakatanggap daw siya ng text message na kailangan niyang umuwi ng maaga dahil may sakit ang nanay niya. Kaya hindi niya na ako mahihintay hanggang sa matapos ang usapan namin ni Sir. Naintindihan ko naman siya at sinabihan na mauna na lang na umuwi. Maya-maya ay kaming dalawa na lang ni Sir Marco ang naiwan sa loob ng bakanting silid. Magkaharap kami sa lamesa habang iniisa-isa niyang i-check ang mga test scored ko sa kanyang laptop. Napatitig muna siya sa akin, sabay ngumiti ng napakatamis. Ako naman ang nag-iwas ng paningin at ibinaling sa iba ang aking mga mata. Natatakot kasi ako na baka mahalata niya kung anong damdamin ang mga nakatago doon. Maya-maya ay napabuntong hininga siya bago sinimulang magsalita. Lara, okay ka lang ba? Parang ang layo ng tingin mo kanina sa klase. May gumugulo ba sa isip mo? Tanong niya na direktang nakatingin sa akin. Ayos lang naman po ako, sir. Medyo marami lang gumugulo sa isip ko nitong mga nakaraang araw. Tugon ko naman sa kanya habang pilit kong iniiwas ang aking paningin. Lara, naiintindihan ko na lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Pero kung gusto mo talagang magtagumpay, kailangan mong alisin ng mga ganitong pag-iisip. Hindi mo dapat dalhin sa klase ang mga personal na nararamdaman mo. Wika ni Sir Marco sa akin, ngunit baka sa boses niya
ang labis na pangunawa. Sorry po sir, hindi na po mauulit. Simula ngayon, mag-focus na ako sa klase. Tugon ko na tumingin na rin ng diretso sa mga mata niya. Hindi ko alam kung bakit sa mga oras na iyon ay tila biglang lumakas ang loob ko at tila may nagtulak sa akin para maging matatag sa harapan ng aking mahal at lihim na iniibig na guro. Hindi mo naman kailangan mag-sorry eh. Now, I just want to ask you, ano ba talaga ang gumugulo sa isip mo? Upon checking dito sa mga exams mo, bumabang ibang scores mo. How come? Tanong niya sa akin na nagpapalipat-lipat ng tingin sa mukha ko at sa laptop na nasa harapan niya habang tinitignan ang mga scores ko sa exam. Sir Marco, I like you. No, I love you. At yun ang nagpapagulo sa isip ko sa araw-araw habang nandito ako sa klase mo. Lakas loob na pagtatapat ko sa kanya. Tinapunan naman niya ako ng nakakainsultong tingin at natawa ng bahagya bago nagsalita. Do you really know what you're saying, Lara? Alam mong mali ang iniisip mong yan. Gulat na wika niya habang nakatingin sa mukha ko. I know sir, pero wala naman akong hinihinging kapalit sa damdamin ko na yon para sa'yo. Sinabi ko lang ang totoo kung bakit madalas akong wala sa focus sa klase mo. Sorry kung hindi naging maganda ang dating nun para sa'yo. Mahabang litanya ko sa harap niya habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mga mata. Hindi naman nakatagal sa pagkakatitig sa akin si Sir Marco at siya na ang kusang nagbaba ng tingin. Dahil doon ay naramdaman ko rin na mayroong bahagi ng pagkatao niya ang may pagtingin din sa akin. At nagulat nga ako dahil sa sinabi at pinagtapat niya. I admit, Lara, maganda ka, batang-bata, at walang lalaki ang di magkakagusto at mahuhulog sa'yo. In fact, I like you too. Pero alam mo, mali ito eh. And besides, tignan mo nga yung agwat ng edad natin. Parang tatay o tito mo na nga ako eh. Mahabang pahayag na Sir Marco na napapalunok pa at tila pinagpapawisan ng malapot. Kaya walang matagumpay na relasyon sa mundo eh. Mas inuuna kasi nila yung mga maling paniniwala kaysa sundin yung mga tibok ng puso nila. Makahulog ang wika ko naman sa kanya. Napabaling naman siya ng tingin sa akin. At kahit halos magdidilim na ng mga oras na iyon, ay kitang-kita ko ang pananabik sa kanyang mga mata nang magtama ang aming paningin sa isa't isa. Lara, no. Kinakausap kita ngayon dahil tungkol ito sa mga grades mo at hindi para pag-usapan natin yung tungkol sa nararamdaman mo para sa akin. Tila pag-iwas na sambit niya. Eh, what about yung nararamdaman mo, sir? Palagi na lang bang iisipin mo yung nararamdaman ng iba bago ikaw? Come on, Sir Marco. Ilabas mo ang tunay mong ikaw. Ipakita mo kung sino kang talaga. Walang masama kung magpapakatotoo ka. Matapang na wika ko habang unti-unting inilalapit ang mukha ko sa mukha niya. Ngunit iniiwas niya iyon. Dahil doon ay nagpatuloy ako sa pagsasalita. Tell me, sir. Bakla ka ba? Bakla ka siguro, no? Pagpoprovoke ko pa sa kanya. Ngunit nang sabihin ko iyon, ay mabilis siyang muling bumaling sa akin at ikinalong niya sa kanyang mga palad ang aking muka at siniil ako ng halik sa mga labi. Nagulat man ay kaagad naman akong gumanti ng halik din sa kanya. Mapusok iyon. Maya-maya ay naramdaman ko na lamang na maingat at dahan-dahan niya akong binuhat at dinala sa lamesa niya. Pareho na kami na wala sa katinuan. Pagkatapos ng mga linggong puno ng tensyon at mga hindi masabing saloobin, hulang mga salitang sinabi. Ngunit naroroon ang matinding emosyon na nag-uudyok sa amin ng aking mahal na guro upang magtangkang sumunod sa agos ng aming mga nararamdaman.
Nang hapong iyon, pareho kaming nakalimot. Pagkatapos ng lahat, kapwa kami naghiwalay at nag-iwas ng pagtitinginan ng mga mata. Pareho naming nararamdaman ang guilt ng aming mga ginawa. Ngunit nagpatuloy sa isip ko ang pag-ako sa mga desisyon na iyon. Alam kong kailangan kong harapin ang mga pagbabago na dulot ng pagmamahal ko sa kanya. Kinabukasan, pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagpatuloy kami at bumalik sa normal na buhay. Ngunit mas naging mahirap para sa akin ang araw-araw na sitwasyon sa loob ng klase. Ang mga mata namin ni Sir Marco ay nag-iiwasan at ang bawat pag-uusap ay may pagkailang. Hindi ko kayang kalimutan ang tagpong iyon. Ang aming relasyon bilang guro at estudyante ay tila hindi na kayang itago pa sa pamamagitan ng pagiging formal na turingan namin sa isa't isa. Makalipas ang 2 buwan, ay halos hindi ko na makaya pa na itago ang mas tumitindi na nararamdaman ko kay Sir Marco. Hanggang isang umaga, isang nakawiwindang na katotohanan ang bumulaga sa akin. Ilang araw nang palaging kakaiba ang nararamdaman ko. Tila ba pagod na pagod ako palagi at tamad na tamad sa trabaho. Ngunit ng oras na iyon, bago ako pumasok sa klase, ay walang humpay ang aking pagduduwala at pagkahilo na tila hindi normal. Ipinasya kong tawagan si Arlene at ipaalam sa kanya ang kondisyon ko. Ipinasabi ko din kay Sir Marco na hindi ako makakapasok sa araw na iyon. Buong maghapon lang akong nagkulong sa bahay at nung uwian na, ay dinalaw ako ni Arlene upang kumustahin ang kalagayan ko. May pagdududa sa isip ko tungkol sa aking kalagayan. Naipasya kong ipagtapat kay Arlene ang nangyari sa amin ni Sir Marco. Girl, ano kaya kung mag-try ka mag-PT? Alam mo ba yun? Pagkasabi niyon ni Arlene, ay saka ko muling naisip ang pagdududa. Naalala ko na halos 2 buwan na akong hindi dinadatnan ng aking buwan ng dalaw. At idagdag pa ang pagiging tila tamad na tamad kong kumilos ng mga nakaraang araw. Sa isipin na iyon, ay bigla akong kinabahan. Paano nga kung nagbunga ang ginawa namin ni Sir Marco? At isa pa, paano kung may anak at asawa na pala siya? Paano na ang magiging sitwasyon ko? Nasa ganoon na kalalim ang pag-iisip nang kalabitin ako ni Arlene at inulit nito ang sinabi. Nang pumayag ako, ay nagpresenta siya na bibili ng test kit para sa pregnancy test. Kaagad siyang kumilos para ibili ako sa malapit na pharmacy sa labas. Maya-maya nga ay bumalik na siya. Bit-bit ang naturang test kit. Ngunit sinabihan niya ako na bukas ng umaga ko na lang daw gawin sa unang pag-ihi ko sa umaga. At ganoon nga ang ginawa ko. Halos pagsakluban ako ng langit at lupa nang makita ko ang resulta ng 2 linya roon. Sa labis na kaba at pagkalito ay muli kong tinawagan si Arlene. Sinabi ko nga sa kanya ang lahat-lahat. Umiyak din ako sa kanya habang magkausap kami sa cellphone. At nagpapasalamat naman ako sa aking best friend dahil hindi niya ako pinabayaan at palagi niya akong inaalalayan that time. Eksaktong 1 linggo na ako na hindi pumapasok at ng araw ng Biyernes na iyon at uwian na mula sa klase ay nagulat ako nang bumisita sa akin si Arlene at kasama niya na si Sir Marco. Takang-taka at gulat na gulat ako ng oras na iyon. Gusto kong sabunutan ang kaibigan ko ngunit mas gusto kong magpasalamat sa kanya dahil dinala niya sa bahay ang pinakamamahal kong si Sir Marco. Sa wakas ay muli kong nakita ang maamo at guwapo niyang mukha. Nang makapasok ay may dala pa itong mga prutas at bulaklak.
Kagad ko naman siyang pinaupo at tinasikaso. Habang si Arlene naman ay tila kinikilig lamang na nasa bukod na upuan bago nagsalita. Girl, pasensya ka na ha. Isinama ko na si Sir Marco kasi alam kong kailangan mo nang magkakasama ngayong magdamag. Aalis kasi kami nila mama bukas kaya hindi kita masasamahan ngayon. Naku, nang istorbo ka pa ng tao. Pasensya ka na sir ah. Hindi mo naman kailangan magstay dito ng buong gabi. Kaya ko naman ang sarili ko. Totoo ba? Bakit hindi ka nakakapasok ng ilang araw? Kung kaya mo talagang sarili mo. Huwag ka nang tumanggi pa. Sinabi niya ni Arlene sa akin, ang lahat. Lahat-lahat. Lahat-lahat, sir? You mean... Naiilang na tanong ko. Yes, lahat-lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may laman na pala yan? Tila may bahid na magtatampong uwi ka ni sir. Hindi ka naman kasi nagtatanong eh. Sa tuwing nasa klase nga ako, na hindi mo man lang ako pinapansin. Matapos nang nangyari sa atin, nahiya na akong pansinin at kausapin ka. Siyempre, babae pa rin ako, no? Ganoon naman talagang panahon ngayon eh. Babae na ang nanliligaw, di ba? Gaya ng ginawa mo sa akin. Nagbibirong turan ni Sir Marco. Okay ka lang ba, sir? Baka nilalagnat kayo. Ako, nanligaw? Ang sabihin mo, marupok ka lang talaga. At nadala ka sa the moves ko. Pangaasar ko naman sa kanya. Tumawa ito. Pero maya-maya ay lumambot ang muka. Honestly, alalang-alala ako sa'yo nung ilang araw ka nang hindi pumapasok sa klase ko, Lara. Akala ko nga, sa klase ko lang ikaw hindi pumapasok. Pero nung tanungin ko si Arlene, saka ko lang nalaman ng lahat. Inakala ko kasi na simpleng trangkaso lang ang nangyayari sa'yo. Marami pang ipinagtapat sa akin, Sir Marco, ng araw ding iyon. Nalaman ko na mas nahiya siyang i-approach ako pagkatapos ng may nangyari sa amin dahil inisip niya na baka alangan siya sa akin dahil nga sa agwat ng edad namin at sa estado namin bilang teacher at student. Sinabi niya rin sa akin na iniiwasan lang daw niya ako para hindi makagawa ng iskandalo na pareho naming maaring ikapahamak. Pero palagi siyang nakabantay sa akin. Nasabi din niya sa akin na palagi niya akong itinatanong kay Arlene at kinukumusta. Bagay na hindi nakakarating sa akin dahil hindi naman iyon sinasabi sa akin ng best friend ko. Ngunit ayon naman kay Arlene, hindi na raw muna niya ako binigyan ng stress kaya hindi niya naisabihin at ipaalala sa akin ang kahit anong tungkol kay Sir Marco. At nauunawaan ko naman silang pareho. Lumipas nga ang mga araw, ay mas lalong naging malinaw ang tungkol sa amin ni Sir Marco, ang lahat. Noon ko lang din nalaman na isa na pala siyang byudo sa loob ng 8 taon. Naging mabilis ang mga pangyayari at sa wakas ay inamin na rin sa akin ni Sir Marco na hindi niya lang ako gusto, kundi mahal niya na ako noon pa man. Hindi lang daw niya binigyan ng pag-asa ang kanyang sarili noon dahil alam niya na malabo talagang mabuo ang relasyon sa pagitan naming dalawa ayon sa batas. Ngunit nanatiling lihim ang aming relasyon sa aking mga kaklase at sa buong paaralan. Ganoon pa man, naging opisyal para sa amin ni Sir Marco ang aming relasyon. Madalas na rin siyang umuuwi sa bahay ko. Iyon ang tanging pamana sa akin ng mga magulang ko na kanilang naipundar. Doon ay nagsasama kami tuwing weekend. At dahil nga medyo lumulobo na ang tiyan ko, napagkasundoan namin ni Marco na tumigil na muna ako sa pag-aaral at mag-enroll na lang ulit sa susunod na taon. Tutal naman ay 1 taon na lang ang aking tatapusin. Pagkatapos noon ay lihim kaming nagpakasal sa West. Sina Arlene at ang isang kaibigan ni Marco ang naging saksi. Naging totoo naman si Marco sa lahat ng pangako niya sa akin. Siya na rin ang nagsuporta sa akin financially, maging ang lahat ng gastos sa aking pagpapacheck up para sa pinagbubuntis ko
at wala akong naging problema sa kanya. Maraming salamat sa lahat-lahat, mahal ah. Ngayon, kahit na ipamalita ko sa buong mundo na ako ang nanligaw sa'yo, tatanggapin ko na kasi sulit naman at wala akong pinagsisisihan. Wika ko nang magkatabi kami sa kama isang gabi. Wala kang dapat ipagpasalamat, mahal. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Kasi ang buong akala ko noon, tatanda na lang talaga akong makunat eh. Buti na lang, napansin mo pa rin yung kagwapuhan ko. Wika naman niya na sinabayan pa niya ng pagtawa. Sira ka talaga. Siyempre naman, di ka naman mukhang matandang makunat eh. Saka yung edad mong 43? Hindi pa matanda yan. Tama lang yan para sa pagsisimulang muli ng buhay mo. Tugon ko naman sa kanya. Labis na naging masaya at masasabi kong kontento ako sa piling ng dati kong lihim na iniibig at minamahal na si Sir Marco. At simula nga nang maging opisyal ang aming relasyon, ay hindi niya na ako pinayagan na tawagin siyang Sir Marco. Kaya naman, naging mahal na ang tawagan naming dalawa. Lumipas nga ang mga buwan ay lumabas na ang aming anak na babae. Tuwang-tuwa si Marco ng araw na isilang ko ang aming anak. Nakita ko pa sa mga mata niya ang pagluha nang kargahin niya ang sanggol pag-abot sa kanya ng midwife noon. Sa wakas, may baby na ako. Pasigaw na wika niya habang karga-karga ang aming new baby. Ako naman ng mga oras na iyon ay masayang masaya dahil sa wakas ay nagkaroon na rin ng direksyon ang buhay ko. At mula sa matagal kong pagiging independent, sa wakas ay nagkaroon na rin ako ng makakasama at makakatuwang sa araw-araw. Ngunit, totoo pala talaga ang kasabihan na kapag may maayos at tagumpay na relasyon ay hindi talaga maaalis ang mga pagsubok at mga dagok sa buhay. Dahil isang araw, nalaman na lang namin na may stage 4 brain tumor si Marco. At huli na para maagapan siya dahil ayon sa doktor ay kumalat na raw ang tumor sa kanyang utak. Nang mga panahon na iyon ay nais kong questionin ang Diyos. Bakit ako palagi? Nang mawala ang mga magulang ko, sabay niyang kinuha. Naging mag-isa ako at nagtiis ng mahabang panahon. At ngayon na minsan na nga lang akong magiging masaya at lubos na maligaya sa buong buhay ko, tila mauudlot na naman yata. Pinilit lumaban ni Marco sa kanyang sakit. Sa awa ng Diyos, nalagpasan niya ang taning sa kanya ng mga doktor. Akala ko nga ay tuloy-tuloy na hanggang sa mangyari ang hindi inaasahan. Taong 2020, kasagsagan ng COVID-19, ay pumanaw ang aking asawang si Marco. That time kasi, limitado ang serbisyo ng mga doktor at mga ospital dahil sa pandemya, kaya hindi naging regular ang pangangalaga sa kanya. Sumuko ang katawan ni Marco. Naging napakasakit para sa akin iyon, lalo pa at napakabata pa ng aming anak. Ngunit gaano man kasakit, pinilit kong lumaban para sa aming anak. Sa ngayon po, ay malaki na ang aming anak at nasa grade 6 na. Naiwanan din ako ni Marco ng malaking halaga bilang pamana niya sa amin ng anak niya. At yun ang ginamit ko upang makapagtayo ng milk tea shop na sa ngayon ay nagkaroon na ng ilan pang branches. Hindi na rin ako nag-asawa pang muli. Ibinuhos ko na lang ang aking panahon sa aking munting negosyo at sa aming anak ni Marco. Hindi ko pa naman sinasara ang puso ko sa pag-ibig. Siguro, gusto ko lang munang mag-focus sa pamilya, negosyo at sarili ko. Pero kung dumating man ang tamang lalaki sa akin, bakit hindi ko tatanggapin? As long as matatanggap niya ang aking anak, wala sigurong magiging problema. Sa ngayon, hintay-hintay muna.
Hanggang dito na lamang po ang aking istorya, Miss Sunako. Naway nagustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Salamat at more power po sa channel nyo. Lubos na gumagalang at walang sawang nakasubaybay. Lara ng Pasay City. Sana po ay naibigan nyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po si Miss Sunako at hanggang sa susunod na kwento.